Ang ating topic naman ngayon ay tungkol sa isang doktor na tinawag na ama ng nakakaraming tao sa isang maliit na bansa na ang pangalan ay Macau. Tinawag siyang ama hindi dahil sa anak niya ang mga ito sa laman, kundi dahil sa ginawa niyang ambag sa bansang ito ng Macau dahil ang Macau noon ay hindi ganun kaunlad. Paano or ano ang naging bahagi ng isang doktor sa tinatamasa na kaunlaran ngayon? Bago natin ipakilala ang katauhan ng doktor na ito sa ating topic, subscribe ang munti nating channel kay Ferds TV Official 2.0 at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking ina-upload tulad nito. Dr. Stanley Ho or Ho Hong Sun sa Chinese name. Siya ay pinanganak noong November 25, 1921 sa Hong Kong. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral bilang scholar sa may Queen's University, Hong Kong. Siya ay pangsyam sa 13 magkakapatid. Si Stanley Ho ay may lahing Chinese, Dutch, Jewish at English dahil nagmula siya sa kanyang lolo sa tuhod na si Charles Henry Maurice na mula sa Dutch, Jewish, at ang kanyang lola ay isang local Chinese na si Shi Tai na mula sa Shenzhen, China. At pagkalipas ng ilang taon, si Dr. Ho ay sinimulan ang pag-i-import at pag-i-export na pag-aari ng Hapon sa Macau. Ginawa niya ang kanyang unang kapalaran sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga luxury goods sa border ng China mula sa Macau. Habang noon ay kasagsagan ng World War II. Noong 1943, nagtayo naman siya ng kumpanya ng gaas o kerosene at nagdagdag pa siya ng isang negosyo bilang construction company gamit ang kanyang pera. At naging kasosyo niya sina Henry Fuk na isang tycoon mula sa Hong Kong at isang Macau gambler na si Yip Hun at ang kanyang bayaw na si T.D. Yip. Sila ay nagbid para sa Macau franchise sa pamamagitan ng mataas na pagbid at kalakip ang pangakong kanilang isusulong ang turismo at bubuo ng mga infrastruktura. At kalaunay nanalo sila sa pampublikong tender para sa lisensya ng monopolyo sa paglalaro ng Macau noong 1961 sa halagang $410,000. Tinalo nila ang matagal ng Macau Casino Baron. Sa kaparehong taon, nagpalit ng pangalan ng kumpanya si Dr. Ho. Tinawag itong Turismo y Diversiones de Macau na dito nakapaloob ang sikat at kilala na sa buong mundo na Lisboa Casino at Hotel. Dahil sa mabilis na paglago ng negosyo ni Dr. Ho ay nagtatag muli siya ng panibagong kumpanya na Shuntak Holdings Limited na ito ay under ng Stock Exchange ng Hong Kong sa pamamagitan ng isang subsidiary. At ang Turbojet ang isa sa mga nagmamay-ari sa pinakamalaking fleet sa mundo ng mga high-speed jet foil. Ito naman ang mga nagdadala ng pasahero mula Hong Kong papuntang Macau. Noong 1989, pagkatapos makontrol ng kumpanya ni Dr. Ho ang Macau Jockey Club, siya ay naging chairman at chief executive officer ng bansang Macau. Siya ay kabilang sa samahang CPPCC, Chinese People Political Consultative Conference. Kaya noong 1998, si Dr. Ho siya ang kauna-unahang makanis na nagkaroon ng lokal na kalye na sa kanya nakapangalan. Isa rin si Dr. Ho ang naglunsad ng football at basketball lottery sa Asia na kung tawagin ay slot. At pag-aari din ng kanyang kumpanya ang sikat at dinarayo na maraming turista na gustong maranasan mag-bungee jumping sa may Macau Tower. Dahil ito ay may sukat na taas na 233 meters, kaya naisali ito sa 10th tallest freestanding tower and highest commercial bungee jump in the world. Si Dr. Ho ay may mga karagdagang negosyo tulad sa entertainment, turismo, shipping, real estate, banking at air transport. Kaya ang manpower dito ay halos sa 1/4 na tao ng populasyon ng Macau. Bukod sa Hong Kong at Macau, namuhunan din si Dr. Ho sa mainland China, Portugal, North Korea at kung saan nag-operate din siya ng casino sa Vietnam, Philippines, Mozambique, Indonesia at East
Timor. Dahil sa tagumpay na kanyang sinimulan sa Macau at Hong Kong, sa ating bansang Pilipinas ay nagtayo rin siya ng negosyo upang ang mga mamayang Pilipino doon ay magkaroon ng hanap buhay, at patuloy na dumarami din ang mga kabayan natin mga Pilipino na nakipagsapalaran sa bansang Macau na makahanap ng trabaho upang mayroon maibigay sa mga pangangailangan ng pamilya. Namayapa na si Dr. Stanley Ho noong May 26, 2020, pero patuloy natin na malaala ang mga nasimulan niyang tagumpay. Di lang tayo, lalo na ang buong mamayan ng Macau. Dahil sa kanya, maraming tao ang nagkaroon ng source of income o hanap buhay. Kaya matuto tayo sa kanya. Nag-umpisa sa isang imposible pero dinaglaon naging tanyag na tao sa lipunan at sa buong mundo. Sa malaking ambag niya para magkaroon ng malaking tagumpay o magandang kaunlaran ang bansang Macau. Kaya ito ay dinarayo ng mga maraming turista araw-araw. Maraming salamat sa inyong panunood at pagmamahal sa aking munting channel. Paalam!